Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano na siyang nakilala ng pagpirapirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa niyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pag-isisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano pong sinasabi ninyo kahit sa sarili lamang ninyo o kaya sa ibang tao? Kapag mayroong kayong maganda, magaling na ginawa o kapag may magandang nangyayari sa buhay ninyo. Alam po ba ninyo na kung ano man itong sinasabi ninyo, either sa sarili nyo o sa ibang tao, ay napakahalaga sa ikapapanatili o ikawawala ng grasya ng Diyos sa buhay ninyo? Opo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang labis na pagkamangha ng mga tao sa ginawa ni na Pedro at Juan. Pinagaling po nila ang isang lumpo. Dahil dito, people were greatly astonished. Hangang-hanga sila. And we can say that at that very moment, these disciples were at that very deciding point. Kung aangkinin ba nila yung papuring binibigay ng mga tao sa kanila o ibibigay nila kung kanino ito dapat talaga. At yun ay kay Kristo na nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Buti na lamang at mabilis nilang sinabi, hindi kami ang dapat niyong purihin, kundi si Kristo. Ni hindi ang kabanalan namin, ni hindi ang pagdarasal namin, kundi si Kristo. Dahil doon, mas natanghal ang Panginoon. Dahil doon, mas ginamit sila bilang dahiluyan ng grasya ng Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit ako personally natutuwa sa mga atleta, sa mga artista, sa mga sikat na tao, sikat na personalidad, o kahit na mga ordinaryong tao, na kapag nakakagawa ng maganda, o pag may nangyayaring maganda sa buhay nila, ang Diyos ang unang pinasasalamatan nila. Sapagkat kumbaga, inaalis nila bigla sa kanilang sarili ang spotlight at itututok nila sa pinakatotoong bida, ang Panginoon talaga. Gaya na lamang po ng mga nag-explore sa moon ngayon. Diba? Mga astronaut na nag-explore sa other side of the moon. Other side kasi hindi pa nararating ng tao, hindi pa nakikita ng tao. At sabihin nating pambihirang mission po ito. Pwedeng buhay din kasi pupunta po sila doon sa area, sa lugar na wala nang magiging signal sa kanila papunta dito sa atin sa mundo para lamang magkaroon ng magandang discovery for the sake of humanity. Ay, ang galing matindi po ito. Dahil first time, anything can happen. Kaya napakadelikado. Pagdasal po natin sila, doon ka hahanga sa perseverance at sa tapang ng mga astronaut na ito. Pero masahanga ka na sinabi sa mga tao ng isa sa mga astronauts na ito bago sila tuluyang mawalan ng signal. Kasi ang sabi ng astronaut na ito ay ganito, "As we get close to the nearest point to the moon,
and the farthest from the earth. As we continue to unlock mysteries of the cosmos, I would like to remind you of one of the most important mysteries there on earth, and that's love. Christ said in response to what was the greatest command, that it was to love God with all that you are and to love your neighbor as yourself. And so as we prepare to go out of radio communication, we're still able to feel your love from earth. And to all of you down there, we love you from the moon. Ginamit niya yung pambihirang pagkakataong iyon para itanghal, dakilain ang Panginoon. At napakaganda ring pagkakataon sapagkat ginawa niya ito habang in-explore nila ang pambihirang likha ng Diyos. At nasabi nga po ng nagkomento ay magiging posible lamang sa kapahintulutan din ng Diyos. Kaya dapat lamang na ibalik nga talaga sa Diyos ang lahat ng kapurihan upang siya ay dakilain ng sangkatauhan. Yan po ang isa sa mga ibig sabihin ng giving God the glory. Ang ibig sabihin po ng giving God the glory ay hindi yung tayong nagbibigay ng kadakilaan sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay perpekto ng dakila bago pa natin siya dakilain. Hindi makababawas sa kadakilaan niya kung hindi natin siya dadakilain. But giving God the glory means letting others see His glory, making His glory known, visible to others. Yung tulungan natin ng iba na makita ang kadakilaan ng Diyos na hindi po mangyayari kung kukunin natin ang kadakilaang ito, kung aangkinin natin, kung lagi na lamang natin itataas ang sarili natin, kung ang lagi na lamang lalaman ng social media natin ay nakasentro sa sarili natin, na hindi man lang natin mapasalamatan ng Diyos sa mga magandang nangyayari sa buhay natin o sa mga magagaling na ginagawa natin. In that way, alam po ba ninyo, whether we accept it or not, ninanakawan po natin ang Diyos pang ganyan. Yes, ninanakaw natin ang kadakilaan na dapat ay para sa Kanya lamang. But again, hindi siya ang mawawalan. Sapagkat sabi ko nga, perpekto na ang Kanyang kadakilaan. Ang nawawalan ay ang mga tao na dapat sana'y dadakila sa Kanya at mas mapalapit sa Kanya kapag ang pinupuri natin ay siya. Ang mawawalan ay tayo rin naman. Sapagkat tandaan natin, ang Diyos ay galit sa mayayabang. Hindi nga ba sinabi niya na ang mga nagpapakataas ay ibababa niya? Nagpapakataas po tayo kung inaangkin natin ang kadakilaan na dapat ay sa Diyos talaga. Sinabi rin po niya sa Isaiah 42 verse 8, ako si Yahweh, itong aking pangalan at hindi ko ibibigay sa iba ang aking karangalan. Kaya po mag-ingat tayo sa pag-aangkin ng karangalan ay dapat na sa Diyos lamang. Dahil tayo ang siyang mawawalan. Hence, kapag may mga magagandang nangyayari sa buhay natin o may mga magaganda tayong nagagawa, tularan po natin si Pedro at sa Juan na mabilis na ibinibigay sa Diyos ang kadakilaan at kapurihan. Pwede tayo magpasalamat sa mga pumupuri sa atin. Thank you, pero ibalik natin agad sa Diyos. Praise God. Salamat sa Diyos. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi ko magagawa ito, hindi mangyayari ito. Ganun sana, para iwasan po natin ang maging mayabang at para maiwasan din po natin na ang Diyos natin ay ating pagnakawan. Sabi ko nga, tayo rin ang siyang pinaka mawawalan. Tandaan po natin ha, tinutokso po tayo ng Diablo na lumayo sa Diyos. Hindi lang kapag may mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Tinutokso rin po tayo ng demonyo na lumayo sa Diyos. Subtly, kapag may mga magandang nangyayari sa buhay natin. At yun ay kapag dahil sa mga magandang nangyayari sa buhay natin, nakakalimutan na natin ang Diyos. O kaya iniisip na natin, we deserve all the credit. We work hard for it. We are self-made. Huwag po tayong pabudol sa Diablo. Sapagkat yan ang paraan niya para malayo tayo sa Diyos. Tandaan po natin, ang lahat ay dahil sa Panginoon natin. In fact, maidugtong ko na lang din, kahit po yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, na nalalampasan natin, huwag po natin kakalimutan, ang dahilan po ay dahil nandiyan ng Diyos upang tayo ay tulungan. Kaya kahit yung mga pangit na nangyayari sa atin ay po pwede nating magamit upang ibigay sa Diyos ang kapurihan. At yun ay kapag nalampasan natin, ibibigay pa rin natin sa Diyos ang kapurihan. Mas pagpapalain po tayo ng Diyos pag ganyan kasi mas naitatanghal natin siya sa buhay natin at sa gayon ay mas natatanghal siya sa mata
sa isip at sa puso ng iba. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang sabo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang sabo ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo. sabo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maparangalan ka sa mga magandang nangyayari sa buhay ko. Huwag nawa po akong makalimot na ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, na kahit gaano man ang gawin kong diskarte, kung wala ang talentong bigay mo, kung wala ang oportunidad na bigay mo, kung wala ang mga tao sa paligid ko na pinapadala mo, wala akong mararating. Tulungan mo rin po ako na maisip na kahit yung mga pagsisikap ko na makalampas sa mga problema ko ay maituturing na malaking tagumpay na mahihirapang gawin kahit ang sino mang napakamakapangyarihan kung wala ang iyong patnubay. Kaya maibalik ko nawa lagi sa iyo ang papuri anuman ang aking mga maging accomplishments sa buhay. Hallelujah. Lagi akong magpupuri. Hallelujah. Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Siya Hindi niya tayo iwan. ay muling Hindi niya tayo mababayaan. babalik Paniwalaan sa natin. atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay dapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. If you'll always acknowledge the source, siya talaga ang pinagmumulanan ni tayo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din na rin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Upang patuloy na dumaloy ang grasya, itanghal natin sa ating buhay ang Diyos talaga. Huwag tayo magpakataas. Magpakababa tayo upang mataas siya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.